Patay kami nito pabalik. Puro ahon din to. Kung anong nilusong siyang aahonin pabalik. And guys, dapat condition preno nyo dito. Kasi tingnan nyo. Bakit? Sino? Lalang. Ha? Kuya Lalang? Hi guys, good morning. It's actually 3:45 AM ng umaga. Ang ruta namin ngayon is sa Kibyang Tunnel. And kapag maaga-aga kaming nakarating, baka maghanap pa kami ng dagat na mapagsuswimingan sandali. Pero di pa po yun sure. Depende kung anong oras kami makakarating at depende din sa pagsuswimingan. Kung merong malapit na dagat. Ayun guys, so marami kami ngayon, 10. Tapos meron pa kaming imimit na additional 2. So 12 kami ngayon. So samahan niyo ako. Thank you. Hi guys! Morning! Dito na kami sa meeting place, CME. Kuya Ronnie. Kuya Andy. Kuya Lalang. Kuya Ed. At si Kuya Randy. Nabuhay ulit. Nabuhay ulit. Nabuhay ko nga naman. Nagalagpay ka. Ano yun guys? Marami pa kaming imimit along the way. May ano pa? 6 pa kami mimit sa Floodway. Tapos si JL sa SM Sukat. Ayun guys, later po. Nakalikpo na kami. Kasama namin si JL. Sila kuya. And si JL. Dumaan pa kami sa Aguinaldo Shrine. Hindi ko lang na video na kanina kasi nagpicture-picture kami. May mga nag-field trip na mga bata eh, tsaka may mga nagsusumba. So, di na ako nag-video. Ito, balak namin doon na lang kami malapit sa Kibyang kakain. It's 7:41 and as of this time, naka 47 kilometers na kami. As far as I know, mga nasa 80 plus kilometers lang hanggang sa Kibyang Tunnel. So, round trip niya 160 plus lang. Ayun guys. Ito sila kuya. Ito tayo Sony.
lunch na. Ito kay Xylon Jun Pares. Malapit lang siya sa Arco Nanay. Tsaka masarap naman yung food, mura lang. Happy tummy. Happy tummy daw. Si Kuya Tolitz may sariling toilet shop. Toilet. Pala yan ha? Kaya Tolites, pwede ba umihi dito? Happy tummy daw, happy tummy. Happy tummy. Happy tummy. Happy tummy. Pinutok ka lang din. Hindi na recording yan, kala nyo ah. Lapit na umahon. Lapit na daw ang kalbaryo. Later guys. Guys, welcome to Maragondon. Hi guys, ito na yung paakon papuntang Puerto Azul. Hi guys, nakapagpa-picture na sa Puerto Azul na side. Ito, moving towards Cabiang. Sabi may 10 kilometers pa daw na ahon-ahon. So, 1-2-1-2 muna ako. Bahala sila dyan. Layo pa yung 10 kilometers. Mamaya guys, may mga unggoy dyan sa gilid. Sana matsyempohan natin. Kaso medyo aggressive daw sila eh. Ang agaw ng food. Kaya wag lalapitan. So, mga suplado. Hi guys! Nagbuko break muna. Tuwang-tuwa sila sa mga unggoy oh. Tatakot kami lapitan eh. Baka matapang. Kung medyo matapang sila, kaya ingat lang. Marunong na mag-bike. Sarap ng kain niya oh. Malaking skill yun na matuto ka mag-bike. Yan. Guys, ang cute oh. Laki din. Oh. Malaki na yun. Ano, malaki? Makain lang sila ng saging. Yan. Ang dami nila. Kita mo yung unggoy. Ayun guys, may makikita kayong signage ng kakaliwa papuntang Cabiang. So, kumaliwa kami. Ito yun. Alam ko konti na lang. Later guys. Ha? Yay, ay, 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 ay. Ang sikto. Sarap ng lusong.
Patay kami nito pabalik. Puro ahon din to. Kung anong nilusong siyang aahunin pabalik. And guys, dapat condition preno nyo dito. Kasi tingnan nyo. Bakit? Sino? Lalang. Ha? Kuya Lalang! Oo. Hi guys! So, kung mapapansin niyo yung video, bitin siya. Kasi nga, nung pagkalaman ko na si Kuya Lalang yung nahulog sa bangin, na-stop ko kagad yung recording kasi gusto kagad namin siyang i-check kung okay lang siya. Actually, natatakot nga akong sumilip on that time kasi alam nyo na, bangin yun eh. So, kung alam mo yun, kung hindi sinerte si Kuya, alam na natin kung ano yung possibly mangyayari or nangyari. So, ayun nga, nung sumilip naman kami, nakita namin si Kuya Lalang sa awa ng Diyos. Nasalo naman siya ng ng mga sanga ng puno tsaka halaman. Actually, niligtas siya nung punong yun eh. Kasi kung hindi siya sinalo, pagka nahulog pa siya sa mas malalim, mga bato na yun. And God knows what's gonna happen kung dun siya sa bato na hulog. Most likely, yung survival rate niya, very slim na lang po. So, what happened kasi po is, malapit na kami sa Cabiang Tunnel. Actually, pagkakaalam ko, siguro mga less than 1 kilometer na lang yun. Nataon lang dun sa area na yun, masyado siyang palusong at maraming siko. Especially dun sa part na yun, parang mahaba siyang sikong pabilog na ganun. Makikita yun naman dun sa, dun sa video na nauna dito. So, actually, naging careless din si Kuya Lalang kasi hindi siya nag-slow down, masyado siya natuwa sa palusong. And what I've heard sa kasama ko, pumapadyak pa rin daw kahit pababa. So, nung time na papreno na siya, hindi na kinaya. Baga, dun na gumewang-gewang yung bike niya, tapos bumunggo siya dun sa railing or harang. Sa sobrang lakas ng impact, tumilamsik siya papunta dun sa bangin, kasama nung bike niya. So, yun. Ang unang instinct kasi namin nun is pakalmahin siya. Kasi sa mga situation na ganyan, marami ang napapahamak lalo sa sobrang panic. Kasi kahit naman sino sa situation niya, 'di ba? Kahit gusto mong kumalma, mahirap kumalma kasi nandun ka na-aksidente ka nandun ka sa nandun yung fear mo kung ano yung tama sa iyo or injury mo. So we make sure na kinakausap siya, ina-assure siya na he doesn't need to be afraid kasi nandun kami. Kahit mahirap, he needs to calm down and we're gonna get help para sa kanya. Ang masama niyan guys, wala palang signal dun sa Cabiang or dun sa area na yun kasi bundok siya eh. Dun sa part kung saan siya nahulog, walang mga residential area around as in highway siya. May mga dumadaan na mga nakamotor, sasakyan papuntang dadaan dun sa Cabiang Tunnel. Pero most likely hindi naman hindi naman talaga nila kami matutulungan kasi ang kailangan ni Kuya Lalang is first aid or medical assistance. Ang problema nga po, walang signal. So, wala akong matawagan. Nagpapanik na po kami kasi di namin alam kung paano rin siya may aangat. Halos sa 12 feet din yung lalim po nung bangin. So, matagal-tagal din po siya nandun. Wala kaming nag-aantay ng baka may dumaan, ganyan. Meron rin po kasi kaming mga kasamang nauna na dun sa tunnel. Hindi ko rin sila masabihan, gawa nga na walang signal. Wala akong data. So, sabi namin kay Kuya Lalang, wag siya gumalaw. And sabi naman niya, parang okay naman daw siya. Ang iniinda lang niya, yung likod niya. Sabi niya, ang sakit daw ng likod niya.
And iniisip namin, baka nagkaroon siya ng injury sa, sa vertebrae niya sa likod. And nakakatakot po kasi yun. Kung mabalian siya ng likod, most likely kapag lower back pababa, mawawalan niya ng sensation at hindi na niya may gagalaw. So, sabi namin, hanggat ano mangyari, huwag mo na siyang gumalaw. Pero nung time na yon, sa tagal nang nag-aantay ng pwedeng tumulong at wala kaming makuha, parang siya na yung nagsabi na parang okay naman daw siya. Yung likod lang daw niya talaga masakit. So, tamang-tama, dun sa bangin na yon, meron dun slope pababa. So, yung tatlo sa kasama ko, si Kuya Randy, si Tolites, at saka si Kuya Ed, bumaba sila doon. Ginapang nila yun. Kasi malayo yun dun sa pinagbagsakan ni Kuya Lalang. Ginapang, kumbaga, bumaba sila doon, tapos talagang inano nila papunta doon sa area kung saan nahulog si Kuya Lalang. And, nung nandun na sila, inaalalayan muna nila, si Kuya Lalang, magatitingnan nila kung may iba pang sugat or ano. Wala naman actually, parang yung paalang niya may konting gasgas. Tapos inangat na lang yung bike, kinuha namin yung bike from sa taas kasi naiwan kami sa taas kailangan namin rin bantayan yung ibang bike na nasa taas saka mga gamit. So pagkaangat ng ganun ng bike, apot naman, kinuha namin. Yun, guys, huwag nyo gagayahin to kasi number 1 rule sa mga ganong aksidente is wag na wag nyo siyang igalaw. Nataon lang kasi na matagal na kami nag-aantay, walang signal, walang mahinga ng tulong. And sinasabi naman ni Kuya Lalang na parang okay naman siya, basta alalayan lang siya. So, dun na nila pinagtulungan, alalayan si Kuya Lalang, maitawid, paakit ng bangin. Actually, sobrang hirap iakyat kasi nga, ano siya, may mga bato-bato, may mga sanga ng puno, tas ang lalim niya. Pero since nagtulungan naman kaming lahat, naiangat namin siya sa awa ng Diyos. And pagdating dun sa taas, pinagpahinga muna namin siya. And since hindi ko makontak yung kasama ko, wala akong way, kundi magbike papunta dun. Pababa kasi yun Pababa pa, hindi pa tapos yung lusong So ako na lang yung pumunta dun, sinamahan ako ni Paul. Tapos, pagdating doon, nagtingin-tingin ako doon sa tunnel kung mayroong mga police or mga mahihingan ng tulong like siguro kung may sundalo doon or ano, baka meron silang radio na pwedeng tumawag ng ambulance. Kaso, wala Wala akong nakita. Ang nakita ko yung mga dumadaan or yung mga nagpapapicture sa tunnel, ganun. So, sinabi ko sa mga kasama ko yung nangyari. Siyempre, nagulat rin sila, na-shock sila. So, sobrang ahon naman nung pabalik, guys. So, binike na naman namin paahon pabalik para lang puntahan ulit si Kuya Lalang. Though may naiwan po doon kasama niya. Tapos, pagdating doon, nag-antay-antay kami na baka meron kaming pwedeng pakiusapang mga sasakyan or ano na pwede kaming tulungan. Tamang-tama may dumaan na HPG, police. So, humingi kami ng tulong. And since walang signal sa area, hindi rin sila makatawag ng help, wala rin silang radio. So, nag-offer sila na isakay si Kuya Lalang sa mobile and ibababa na lang daw nila dun sa mga bahayan malapit sa tunnel para makapagpahinga. Afterwards, dun na lang daw kami mag-decide kung ano yung next move namin. So, ganun na nga naging setup, sinakay nila, tas yung ibang kasama namin, nauna na inakay yung bike niya. After no may sakay si Kuya Lalang, after ilang minutes lang guys, meron na naman na aksidenteng batang biker. Kung si Kuya Lalang ay tumilapon dun sa bakod or dun sa harang, yung itong bata naman, sumadsad siya. So, yung pagkasadsad niya, muntik rin siya mahulog sa bangin. Like yung hanggang, from paan niya hanggang bewang, lumusot na dun sa ilalim ng railing. And tumama yung ulo niya ng malakas dun sa bakal. So, nilapitan namin kagad yung bata. Chinek namin if he's okay. Meron siya mga galos and inaano namin kung okay siya kasi nabagok yung ulo niya. Napansin ko po, guys, na maluwag yung dito niya, yung parang hindi nakasecure yung lock niya dito, maluwag. So, yung helmet niya,
kumbaga, hindi ako sure nung bumangga ba dun sa bakal is tumabingi din yung helmet niya and tumama yung dito niya, yung gilid ng ulo niya. Pero sabi naman niya, okay siya and all. So, iniwan na namin siya kasi may iba pang mga biker doon na hindi namin kasama sa grupo pero kilala ko rin naman na sila na yung nag-alalay doon sa bata. Kailangan na kasi namin pumunta doon kay Kuya Lalang kasi baka nag-aantay yung mga pulis doon and wala rin kasama si Kuya Lalang. So, pagkadating doon, kinausap namin mabuti si Kuya Lang. Si Kuya Lalang nag-i-insist na okay na siya, hindi na siya kailangan dalhin sa ospital. Gusto lang daw niya makauwi muna. So, nagtanong kami around, sabi naman, pwede naman daw sumakay may dumadaan daw ng bus doon papuntang T-Plix sa Parañaque. And, yun yung unang plano namin. Kaso, after waiting for a few minutes, may mga dumaan, puno yung bus, hindi kami kasya, 12 po kasi kami. So, naghanap kami ng second option. Second option is, merong mga nag-offer na tricycle doon na pwede kang isakay kasama yung bike mo. Ang bayad is 150 each. Pero, hindi sila babiyahe hanggat hindi kayo 3 or 4. So, nag-decide na lang kami na 4 kami, sumakay sa trike. Tapos, the rest of the group, pinajack na lang nila. Actually, hanggang lang siya, terminal ng Ternate, yung bus terminal ng Ternate. So, nauna kami doon, pinagpahinga muna namin si Kuya Lalang, then, sumunod na yung mga kagrupo ko. Tapos, buti ka ako, mura lang yung bus, parang 180 lang siya per person, kasama na yung bike. Natawaran pa po namin ng 150. Nag-decide na lang po ang lahat na sasamahan na lang si Kuya Lalang, sabay-sabay na lang kami papunta sa T-Plix. Baga, wala na lang mahihiwalay sa amin. Total, mura lang din naman yung pamasahe. And ang priority namin nun, makauwi kagad si Kuya Lalang. Para makapagpa-check up, makapagpahinga, ganun. So, nagbus na lang po kami. And nakarating po kami doon sa T-Plix siguro around 5 p.m. na. Una, nag-decide kami na sana i-grab namin siya. Kaso mahirap makakuha. Meron man, we have to wait 1 hour. Dun sa 1 hour na yun, hindi namin alam kung saan namin ilalagay si Kuya Lalang para makapagpahinga muna. Kasi ang tagal nun. Saka guys, sobrang gutom na po kami. Kasi ang huling kain namin, 10 a.m. pa. And sa sobrang taranta namin sa nangyari kay Kuya Lalang, hindi na po namin nakakuhang kumain. And muntikan na nga po kaming hindi makapagpa-picture dun sa tunnel. Actually, nagpicture na lang kami na hindi na namin dala yung bike namin. Basta nakatayo na lang kami dun, nagpicture na lang para may konting remembrance lang. So, ayun. Kaya, tamang-tama ho, may mga taxi doon. Tinawaran namin ng hanggang 1,000. Kasi 1,300 yung sinisingil nila eh. Yung Grab, kung antay namin ng 1 hour, 800 lang yun. So, pumayag sila na 1K. So, sinakay na namin si Kuya Lalang sa taxi. Sumama na rin si Kuya Andy sa kanya. Kasi hindi pa niya talaga totally kaya magbuhat. Sobrang sakit ng likod niya. Kailangan may mag-aalalay pa sa kanya. So, sinamahan siya ni Kuya Andy sa taxi, umalis na sila. Kami naman guys, dun pa lang kami nakahinga. Dun pa lang kami naka-CR. Ako ihi na ako noon, pinigilan ko and all. Sa sobrang pag-alala namin, hindi na namin naisip yung gutom namin, yung pagod namin, nasa CR kami. After nung nakasakay siya sa taxi, dun lang namin naramdaman lahat, like dun na kami nag-CR. Tapos, pinajack na namin pa uwi from Parañaque to Rizal. Nakakain kami 8 p.m. na ng gabi. Nakauwi kami ng bahay 8:30 na. So, yun, nag-update naman si Kuya Lalang na safe sila nakauwi ni Kuya Andy. And, yun, nakahinga kami ng maluwag. And, masaya naman kami na kahit papano, ligtas kaming nakauwi lahat. So, guys, ito lang po sana yung gusto ko lang pong i-share na maging maingat po tayo lalo na sa Lusong.
regardless kung matagal na kayong siklista at sanay na kayo palusong at napaka-kondisyon ng bike nyo, hindi nyo pa rin kasi masasabi na talagang safe. So, yun lang guys, ang learning lesson namin doon. Kailangan parating kang maingat. Di bali ka ng OA, di bali ka ng KJ. Number 1 po is ang safety or priority nyo po kasi you have to always think yung mga mahal nyo sa buhay na nag-aantay sa bahay. Yung mga umaasa pa po sa inyo, na pamilya nyo, yung mga loved ones ninyo, kailangan nyo makauwi ng safe para sa kanila. So, paglabas nyo ng road, tanggal nyo lahat ng pride nyo, ego nyo, parati safety ang priority po. Tapos, secondly, wag na wag po kayo magtitipid. Lalo na sa mga pinaka-importanting bagay. For example, kapag may long ride kayo, make sure parating kondisyon yung bike nyo, yung brake pads ninyo, yung gulong ninyo, yung kadena ninyo. Imagine niyo sa mga ganong lugar na pinupuntahan nyo sa long ride, hindi nyo maiwasan may dadaanan kayo mga pababa or bundok or bangin. Imagine nyo naman kapag bumigay yung preno nyo, 'di ba? Or naputol yung kadena ng bike nyo. So, napaka-importante na huwag kayong magtitipid when it comes to your safety. And most of all, guys, pinaka-importante, priority nyo si God. Kasi parang wake-up call sa amin to na wala naman masamang mag-bike kasi that's for your health and that's for your mental health too kasi doon din kami masaya. Pero, you have to prioritize God. Kailangan, huwag nyo pa rin kalimutan magsimba, mag-pray bago mag-ride, mag-pray every time na bago kayo matulog. Kausapin nyo siya. Yung relationship nyo with the Lord kailangan malakas. Siya yung dapat priority nyo. So, yun guys. Another update pala dun sa bata. The next day, chinata ko nung biker na nag-alalay dun sa bata and kinukumusta nila si Kuya Lalang. I said si Kuya Lalang okay naman siya. Pero yung bata na akala naming okay, hindi pala po. Sabi nung biker na nagka-chat ko, nagkaroon siya ng short-term memory loss. Hindi na niya maalalang na aksidente siya. Hindi niya naalala yung pangyayari. As in, nawalan siya ng memory. Akala namin nung una okay lang siya. So, tamang-tama may pamilyang nagpipiknik doon, nag-offer na ihatid yung bata sa ospital. And ayun nga guys, bata pa siya around 17 years old and what we've heard sa Manila pa siya galing. May isa siyang kasama, bata din, and tingin ko minor din yun. So, I hope yung batang yun okay lang. And every time na mag-wear kayo ng helmet, make sure na mahigpit po. Kasi yung sa kanya sobrang luwag eh. Anytime pwede naman yun ma-displace sa ulo niya kapag ka hindi nakasecure yung yung helmet ninyo. Tapos yun guys, nagpapasalamat din ako sa mga kagrupo ko kasi dun ko po na-test yung isa't isa na sa bingid po ng mga ganong situation, hindi po talaga sila nang iwan. As in lahat nagtulungan. Bawat isa sa amin may mga kami. Bawat isa sa amin talaga kumilos, lahat tumulong po talaga para ma-make sure na may angat namin si Kuya Lalang, may uwi namin siya ng safe. Hindi na po namin ininda yung gutom namin, yung pagod namin. Siya po yung unang priority namin. So, napakaganda po ng magkaroon ng ganun kagrupo at ang swerte-swerte ko po na sila yung mga naging kagrupo ko. Kasi, ang babait po nila. Hindi po sila makasarili at may malasakit po sila sa mga kasama nila. So, alam ko po na kahit anong mangyari, safe ako, nakasama po sila. Ayun lang guys, medyo mahaba-haba na tong video na to. Hindi pa rin naman kami magtitigil mag-ride, pero siguro 10 times more careful na kami this time. And nagpapasalamat po ako sa lahat ng nanonood, sa lahat na nagsusupport, sa taos-puso po akong nagpapasalamat po sa inyo. Actually, dinocument ko lang naman tong lahat ng rides namin para meron kaming remembrance ba na
napuntahan namin to, or pag dumating na sa point ng mga lolo't lola na kami, alam mo yun, meron kaming mapapanood na, ay, naakit namin to, napuntahan namin to. Also, sobrang salamat sa mga comments ninyo and all. Nakakataba po ng puso. Maraming salamat po. And ride safe po sa lahat, guys. Mag-iingat po kayo parati, and God bless po. Hanggang dito na lang yung video ko. Maraming salamat po, everyone. Thank you.